Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa Pebrero 9 hanggang 15. So mga kapwa ko Virgo, ano po naghihintay sa inyo sa panibagong linggong ito? Alamin natin. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, please tulungan mo kaming, pati ako, na ibigay sa mga mahal kong Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. So, mga kapwa ko Virgo, let's begin. In your core energy, you have the World card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Hanged Man. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Tower card. Lovely, lovely, lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Pentacles. In the area of your challenge, meron po kayong the Fool card. Interesting, interesting. In the area of your fortune, meron po kayong the Four of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong the Knight of Wands. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Virgo, thank you po muna sa inyong mga walang sawang pagdodonate at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, sa totoo lang, yan lang po yung only way to support me. So tuwing meron po tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat po sa bawat tulong ninyo. Thank you rin po sa inyong likes and comments in every upload na ginagawa ko for you, Virgo. Thank you rin po. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Swords. Beautiful. Ito yung linggo ng pag-accelerate mo. Okay, Virgo? Kung baga nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang meron kang mga dinedelay. Meron kang mga parang sinasabi mo, teka, bago ako kumilos, hintayin ko muna. Bago ako gumalaw, siguraduhin ko muna. Teka, parang hindi pa handa. Kumbaga, hinihintay mong mahinog yung isang bagay, kaya parang noon, hindi ka gumagalaw. O parang medyo sitting pretty ka lang ito nakaraang linggo, no? Pero ngayon, ramdam ko yung, teka, bibilis na ako. It's now or never. I will push this. I will go there. I will strive forward para maganap yung dapat maganap. Naramdaman ko yung biglang ginanahan ka na or nakapag-decide ka na. Tayo mga Virgo, matagal tayo mag-prepare eh. At saka kikilos naman tayo kapag sure na tayo, di ba? So kitang-kita ko dito na parang, ay, si Virgo nakapag-decide na, ilalaban na niya yung isang bagay, and nobody can stop you from doing this. Okay? For many of you, kita-kita ko dito yung pagbilis ng sitwasyon. Kung inakala mo na tengga na at forever ng ganyan, nako, asahan mo ngayong linggong ito ang pagbilis ng mga inaasikaso mo at pagbilis ng proseso. So congrats in advance. Napakaganda po. Partneran natin to ng card of the week. Meron kang safety. Safety is the foundation of life. Cherished the calm moments. Yes, sabi ko nga kanina, nakatulong sa ating lahat, tayo mga Virgo, yung parang sandali tayong huminto eh. Parang you want something na mag-evolve muna or masigurado muna or mabuo muna bago tayo gumalaw. At yung mga moment of calmness na wala tayong ginagawa, nakatulong sa atin yon to prepare for something big or something huge na gagawin natin moving forward. Kumbaga, kinakailangan dito ng energy natin, ng lakas, ng sipag, ng tiyaga, para ito yung magdire-diretso. Pero wag ka mag-alala, kitang-kita ko dito yung pagbilis. Kaya talagang pinayuhan ka na pahalagahan mo yung mga moments sa tahimik ka because yun talaga yung magdadala sa'yo sa mas malinaw at klarong paraan. Okay? Pag gulong-gulo ang isip, naku, mahihirapan kang makita yung right decision, di ba? Pero pag kalmado ka at pinahalagahan mo yung stillness, yung quietness, nako, talaga namang mabilis sa yung action moving forward. Okay? So, in your core energy, meron ka pong the World card. Sabi dito, Virgo, na yung spirit guides, ngayong linggo nito, ito yung momentous time for all of us na isasara na natin yung isang bagay na alam nating okay na, tapos na. This is a moment for us to evolve eh. Para magbago eh. Para
abutin yung next level na hindi natin akalaing ready na pala tayo. Pero ngayon, nakita ko yung good news or impormasyon na parang magsasabi sa'yo na, okay, ready na ako, larga na, so good na, kaya na natin to. You are now about to embark on a new journey kasi parang feeling mo kaya mo na or ready ka na. With the 10 here, 10-10, with the world card, sinasabi dito na mahukompleto na. I don't know why. Parang meron ka mahukompletong bagay or dokumento or kompleto na yung credentials, something like that. Kapag nabuo mo na yan, nakompleto mo na, lalarga ka na. So, completion this time is very, very important sa biyahe mo or sa gagawin mo. Okay? Things are changing at napaka-exciting nito. Clarify natin. Oops, tumatalon. Tumatalon ng mga cards. Excited din sila sa'yo. The world card, you have the Page of Swords. Yes, talaga namang good information ito. Darating sa iyo yung magandang balita, yung kinakailangan mo na pinaka hinihintay mo. Sabi mo, pag ito dumating, makakasugod na ako. Pag ito tumawag na, nag-text na, naku, lalarga na yung isang bagay. Many of you parang naghihintay ka na lang ng konfirmasyon eh. Naghihintay ka na lang ng kakausapin ka niya or tatawagin ka nun or papipilahin ka dito o kaya sa email, no? You're waiting for something to arrive at alam mo na kapag dumating yun, larga ka na for a new level. This is you having the chance na pagbutihin ang life. Kaya grab it, take it, wag atrasan, wag sukuan, ilaban mo to. At sinasabi ko sa'yo na talagang new life ito for you. Okay? So, Virgo, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga hinihintay mo na tawag, text, or email na alam mong pag dumating kompleto na, makakalarga ka na sa ginagawa mo? Comment down below and it will happen for you. I-manifest na natin yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. Sinasabi dito na panahon na para lumarga tayo. Sabi ko nga kanina, you need closure. Kailangan mo na isara yung isang bagay in the past na hindi nakatulong sa'yo or wala nang halaga, wala nang saysay, wala nang value, kumbaga. Yes, before siguro may value siya. Pero ngayon parang sabi mo, I need to move on na. I need to really alpasan na yung isang bagay na nagpapapigil sa akin para umabante. Meron din po sa inyo, like I've said, completion, pagtatapos, pagbubuo. Kapag nabuo na, kapag napagsama-sama mo na, ayun, makakaabante ka na sa next level. Panahon daw to, Virgo, to really focus on our advancement. Narinig ko dito na kung meron man tatanggalin, kung meron ka mang isasara na bagay from the past, makakaasa ka na makakatagpo ka din ng mas bago or mas malaki, mas maganda, or mas kapaki-pakinabang sa'yo in the future. Okay? Asahan mo daw yung tadhana na ibibigay sa'yo yung para sa'yo. Okay? Clarify natin to. Six of Swords. The Queen of Cups. Yes, pumunta ka daw sa isang bagay o gawin mo daw yung pag-abante na nakabase ka sa healing ng puso mo. Alam mo daw ramdam mo You will go to an area of your life kung saan panatag ka. Kung saan hindi mo sinasakripisyo yung happiness mo or yung peace of mind mo. Pag alam mo tong grupo na ito ay dapat nang iwasan at piliin mo ang sarili mo, umiwas ka na for your peace of mind. Okay? Ganon din pagdating sa isang career path or goal or isang trabaho na parang feeling mo, teka, wala na yung amor ko dito, wala na yung puso ko dito, pagod na ako. I need to move away, find my path and be happy again. Follow your heart. Pag alam mong dapat na mag-move on, dapat nang bumitaw, listen to yourself. Okay? So, mga mahal kong Virgo, saan po kayo nanonood ng ating reading? Paano kayo nagko-consume ng ating day-to-day readings para sa inyo? Example, sa tuwing galing bang trabaho or habang nasa biyahe ka ba or bago pumasok ng opisina, sa almusal o sa hapunan, how do you watch our videos? At paano po ito nagiging parte ng inyong araw-araw na buhay? Comment down below. I wanna know how you consume our readings. Okay po? In the area of what you need, meron po kayong the Hanged Man. Si Hanged Man, sinasabi dito, Virgo, na
Ngayon daw, importante maupo muna tayo. Maupo para, yes, namnamin yung katahimikan, maging klaro sa isip mo ang lahat ng bagay. And then, malaman mo kung saan ka ba gigil. Saan ka ba yung parang, I have the energy, I have the stamina, I have the power to create this. Parang hanapin mo daw yung magpapa-excite sa'yo na alam mong hindi mapapawi. I don't know why. Parang pinapayuhan ka to go somewhere na hindi lang basta peace of mind or happiness, but also yung bubuhay sa passion mo, bubuhay sa'yo. At kapag naliwanagan ka daw doon, madali sa yung pagtagumpayan yung area na yon. Kaya ngayon parang narinig ko dito, it's all about self-discovery eh. Pagtingin at pagtanaw sa mga kaliwanagan sa puso mo. Hindi pwedeng nalilito ka this time kasi baka mamaya magsayang ka ng oras, magsayang ka rin ng energy or pera, yun ang mahirap. So ngayon sabi dito, let us see kung ano yung mga bagay na para sa akin na magdudulot sa akin ng clarity. Now is the right time for you na maging enlightened ka sa path mo moving forward. Okay? Clarify natin yan. The hangman is being clarified by the Knight of Cups. Yes. Now, kailangan talaga maging totoo ka sa nararamdaman mo, Virgo. Let your feelings get out of your system para makita mo na, ay, ito talaga yung gusto ko, hindi ito, napipilitan lang ako sa isang bagay or nadadala lang ako sa pressure, mga ganyan. Once na i-offer mo yung puso mo or yung service mo sa mga bagay na gusto mo at saka sa mga bagay na talagang para sa'yo, you're listening to your instinct. Biglang lilinaw sa'yo na, ay, bakit ba ako nagtsatsaga dito? Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Kung susundin ko lang yung magpapaligaya sa akin at isasara ko na yung part ng life ko na hindi nakakatulong, darating sa'yo yung mga pintuan or kaliwanagan from information around you para tumbukin siya. Okay? Kapag inoffer mo ang sarili mo sa isang bagay na mahal mo, papasok ka rin sa mga pintuan miraculously. Okay? May miracles dyan. Okay? Miraculously, I mean. So sabi dito, akala mo wala, akala mo sarado na, pero bigla-bigla nagbukas. Nagbukas yung mga pintuan na hindi mo akalaing nandyan. Dahil lang nagbukas ka na din. Kumbaga, you open yourself to the universe. What do I really want? At doon, pumasok yung talagang na-attract mong frequency. Kaya importante ngayon, alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto at ayaw para wala kang delay. Okay? Importante yan. Miracles will happen. Miracles will open in your life. Just be true on what you truly feel. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Tower card. Things are changing in your life. Kung yung dati parang ayos na ayos, smooth sailing, madali, ginaganahan ka before, pero ngayon nagbabago na eh. You want drastic change. You want evolution. You want, I don't know, why narinig ko, gusto mo bago naman, gusto mo umangat naman, gusto mo marating naman yung kakaibang estado ng life mo na hindi katulad dati. Kaya ngayon ramdam ko talaga yung gigil mo to make things happen. Gigil mo na ibangon ang sarili or itama yung meron ka. With a world card here, sabi dito, abot kamay naman eh. Kayang-kaya mo naman eh. Ang kailangan lang talaga dito, Virgo, get out of your shell. Kung mawala ka sa nakasanayan mong mundo, para makita mo at malaman mo yung mga impormasyon na, ay, kaya ko pala to. Ay, kaya ko yun. Ay, mahusay pala ako dito. Ay, pwede pala ako mag-apply dyan. Hindi ko alam, pwede pala ako dyan. Nang dahil lang sa kumawala ka sa nakasanayan mong mundo, na-realize mo yung mga offer na pwede mong makuha dahil in-offer mo rin kay universe yung potential mo. Parang ganon. So ngayon, sabi dito ng yung spirit guides sa Virgo, do not control anything. Alam ko medyo control freaks tayong mga Virgo. We want things na nakaplano, base sa ating napaghandaan. We plan things 10 steps ahead, ika nga. Pero ngayon talagang pinapayuhan ka na in times of changes sa life mo, wag mong pigilan, wag mong kontrolin. May mga bagay ka dapat na matutunan at ma-realize sa mga nagbabagong yan. At maaring doon mo makita na, okay now, I understand. Everything now makes sense. Kaya nawala yon kasi ito ang para sa akin. Kaya napurnada yon dahil ito palang niluluto sa akin ni God.
So, parang let God, the universe, cook para sa'yo para makita mo yung nakahintay na oportunidad or magandang pintuan. Okay? Clarify natin si the Tower card. The Hierophant. Yes, importante ngayon yung pag-angat ng buhay mo. Things are changing and you are leveling up. Okay? Maaring nag-level up na yung knowledge mo, nag-level up na yung pananaw mo sa trabaho o pagpapahalaga mo sa pera, o kaya nag-level up na yung qualifications mo pagdating sa lover, pagdating sa mga manliligaw, pwede rin. O kaya ngayon, you want more. Normal naman yan eh. Hindi naman yan mali. Hindi ka naman ambisyoso. Normal lang na hangarin mo yung mas malaki, mas mataas kumpara before. Kaya ramdam ko talaga yung sigasig mo na mag-level up. And nakita ko dito na you will enjoy. You will enjoy the process. Kaya wag mo nang pangilagan pa yung mga nagbabago. Kasi importante yan. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Pentacles. Kitang-kita ko dito yung pag-excel mo, Virgo, sa ginagawa mo. Your spirit guides are telling me, kailangan daw mag-focus ka daw muna sa isang bagay. Example, mag-focus ka ngayon sa negosyo, mag-focus ka ngayon sa trabaho, o kaya mag-focus ka sa project mo, o kaya sa bubuksan mong online shop, no? Parang this time around, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides to put all of your energy sa isang bagay na alam mong sure ka na mag-excel ka dyan. You are displaying your work. Talagang pinapakita mo sa mga tao na dito ako magaling, ito yung kaya ko, kukunin nyo ba yung serbisyo ko, you're opening up yourself, no? So, the doors are opening up for you dahil may nakakita ng galing mo, may nakakita ng proyekto mo or ng binebenta mo. So, kumbaga, ikaw ngayon, ang panahon to na show the world, get out of your shell, show the world kung ano yung kaya mo ibigay. At doon mo makikita na maraming mag-a-acquire sa'yo. People will draw near to you. I-harvest mo yung good outcome dahil pinakita mo na marunong ka. Some of you parang balak mag-aral ng masteral, doctoral, or bumalik sa training, seminar, workshop, or kahit sa YouTube tutorials ka, pwede rin eh, no? Because you want your skills to be better, to be higher, no? Pag-angat ng buhay, at nakita ko talaga na master mo na. Ma-master mo yung ginagawa mo. So congrats po. Kahit yung simpleng pagluluto ng kwek-kwek, kung na-master mo yung butter na hindi masyadong makapal at talaga namang hindi butas dun sa itlog ng pugo, di ba? Mastery rin yun. So, kung ano man yung minamaster mo sa buhay about something na isang skills, makakatulong yan sa'yo in the near future. Maaaring promoted ka or dadami yung kliyente mo or titiba yung reputasyon mo bilang sa field na yan. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Fool card. Yes, this time around, ready ka talagang sumugal pagdating sa pag-angat ng career mo o ng project na ito. Ramdam ko yung sipag mo at hindi ka papayag na hanggang dito ka lang. Some of you parang gusto pa mag-expand, magkakaroon ng bagong branch, kaya pupunta ka sa ibang bansa to train, o kaya balak mong maghanap na ibang kumpanya kung saan alam mo na doon ka talaga malilinang at mag-excel. So congrats po. It's all about advancement at paglaki ng iyong karera na pinaghirapan mo. So congrats, congrats, congrats. I-claim mo to para sa'yo to. In your challenge, meron po kayong positive change and then deception. Yes, ngayong linggong ito, kayo po'y pinapayuhan na buwagin na natin lahat ng ilusyon. Buwagin na natin lahat ng mga hindi tama, lahat ng mga akala natin totoo pero hindi pala. Ganon din sa relasyon, sa pamilya, mahirealize mo na, ay, hindi pala talaga niya ako mahal. Ay, pinapaikot lang pala ako nito. Ay, hindi pala to ang passion ko. Kung ano man yung mga truth na marirealize mo, gamitin mo yung positive change. Baguhin natin ang buhay natin sa positibo at itama natin yung ating direksyon. Okay? In your challenge, meron po kayong the Fool card. Sabi dito na yung spirit guides, Virgo, huwag ka daw matakot magsimula. Ramdam ko dito na may lakas ka ng loob, may gigil ka, mayroon kang uhaw or gutom na makuha yung gusto mo, pero wala ka namang lakas ng loob na humakbang or make a concrete decision. Marami sa atin nakukulong doon sa hiwaga or ganda ng imagination natin na parang, uy, ang ganda-ganda, maabot ko yun, akin yun, mamahalin niya ako, makakapunta ako dyan, akin yung posisyon na yan, na-visualize mo na.
At minsan doon tayo humihinto sa visualization. Now is the right time for you to think, teka, ano ba yung ginagawa ko para matupad yung vision na yon? Am I stepping forward or nakatenga lang ako dito? Many of you, ayaw ko mawala sa comfort zone. Sabi ko nga sa inyo, get out of your shell. Isara mo na yung chapter na yan at pumasok ka sa bagong chapter mo. Alam ko na marami ka pang dapat pag-aralan, marami ka pang dapat na buting tingin at paglinangin ang skills. Pero lahat naman ng bagay kayang aralin eh. Lahat naman ng bagay kayang tignan kung paano. So, you can learn as you go. Okay? But here, ramdam ko yung parang nakatenga ka, nakastuck ka na parang, tutulay na ba ako o hindi? Ipapasa ko na ba o hindi? Sasabihin ko na ba o hindi? Medyo you're afraid to take that bold move or risky move, no? The full card, the Six of Pentacles. Yes, panahon to para maglaan ka ng effort ngayon, Virgo, kung talagang gusto mong dumating sa'yo yung magandang resulta. It's all about equal give and take. Kung anong ibibigay mo, yun din ang darating sa'yo. Kaya kung tenga ka lang dyan, talagang tenga din ang mangyayari. Pero kung ready ka to give an effort and push something forward na gagamble ka sa buhay, mag-risk ka sa life, it will be sulit, worth it soon. Kaya panahon to para maglaan or mag-invest sa ating mga pangarap. Okay? In your fortune, meron kang discovering truth, you stand in the light of truth. Basta daw nasa kamay mo ang katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Okay? You have choosing your path, all is possible. O sabi dito, lahat ay posible, kaya wag kang matakot na sa mga pagbabago at saka sa pag-angat ng career mo, no? Lahat ng pwede mong kunin ay posible. Nako, tayo pa munding mga Virgo, kaya natin mag-excel sa kung saan tayo pupunta. Hindi ko tinataas ang mga bangko natin ha, pero yun ang reality eh. We can excel anywhere. We are great planners. We are great into details. At kung saan man tayo ilagay, alam ko na kaya natin siyang panghawakan. Kaya all is possible. Kaya mo yan. Okay? In your fortune, ito ang napakalupit at napakaganda. You have the Four of Cups. Alam ng yung spirit guides, you're about to let go. Talagang kakalimutan mo na yung mga ginawa mo before na nanghinayang ka, nalungkot ka, isasara mo na yan at mag-move forward ka na, di ba? Sabi mo, I want peace, I want clarity, gusto ko nang makapagpahinga, gusto ko makapag-relax, ayoko na ng pain, ayoko na ng friction, ayoko na ng mahugulong bagay. Give me peace, give me peace. Kaya handa kang umalis or lumarga na. And here, dahil sa ginawa mong yan, may dumating na bago. No? So anong lesson dito sa bawat reading mo? Kitang-kita ko dito yung unifying theme para sa'yo na if you're able to let go, kapag nilet go mo yung isang bagay o mga bagay in the past na alam mo ang hirap-hirap ng habulin at napakabigat na sa'yo, may darating na bago. Okay? Okay? Kung meron kang bibitawan, meron kang papabayaan, meron kang i-release kay universe, naramdaman ko na it will bounce back. May ibibigay na bago. At yun ang kailangan natin paghandaan at kailangan natin sugurin. Narinig ko bigla na itong darating na bagong to, parang hindi mo na siya pag-iisipan pa. Sabi mo, sige, laban, so good, kunin ko yan. Parang ganon. Nagkaroon ka bigla-bigla ng energy to fight at sugurin tong bagong ibibigay sa'yo. Kumbaga parang wala kang sasayangin na oras at pagkakataon this time. Okay? Clarify natin. The World card. Yes, wow. New life, new beginning ito, new chapter. Kung naman tong papasok dahil ready na yung kamay mo eh, nakabukas ang kamay eh. After mong bitawan yung talagang walang-wala na, ayun, binigyan ni God ng bago at meron ka ng hawak-hawak. This will be a new world para sa'yo. Baka bagong lugar, bagong kumpanya, bagong galawan, bagong mga kakilala. And ramdam ko yung parang, yes, God, yes, I'm rising up, I'm leveling up. Ito talaga yung gusto ko for myself. So, wag ka na malugmok, darating na yung para sa'yo. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes, talagang patapos na. Iko-conclude mo na, i-end mo na yung isang bagay at ready ka na for the ending and starting anew. Okay? You also have, don't let your past hold you back. Yes, wag mo hayaan yung nakaraan mo ay makaharang sa'yo. Tingnan mo naman, Virgo, ha? You have the World card and the Fool card. Simula at pagkatapos.
So, kapag natapos mo na to, magsisimula ka ulit ng bago. Kaya importante mag-effort ka ngayon para yung bagong simula mo ay magkaroon ng magandang patutunguhan. Okay? Huwag sayangin yung chance. Okay? In your divine messages, meron kang Knight of Wands. Yes, ngayon sabi dito, i-enjoy mo lang yung proseso. Huwag mong katakutan, huwag mong masyadong isipin, huwag ka mag-overthink, huwag ka mag-overanalyze. I-enjoy mo yung proseso. Binibigyan ka ng chance for a new journey. Kaya sumugod ka with passion, with love, with excitement, no? Maging explorer ka ngayon, mag-experiment ka to see kung saan ka dadalhin ng mga bagong simula mo. Okay? Clarify natin. The World card, the Knight of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes, wag ka mag-overthink, wag ka mag-overanalyze. Tingnan mo siya. Dinidibdib niya ang lahat, iniisip niyang mabuti, napakasakit ng ulo niya. Kahit ang importante dapat mag-enjoy lang siya. Tingnan mo yung anino niya, sobrang saya, sobrang ligaya dahil parang yes, yes, meron akong bago pero pinapangunahan ka ng takot. So, yun ang lesson dito. Enjoy the process, sugod, laban, wag masyadong mag-isip at wag mo nang pahalagahan pa yung mga nega on the side. Enjoy what you have. Magandang journey ito. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, laban, sugod, huwag kang hihinto. Kahit may obstacle or may konting aberya, idiretso mo yan. You also have wealth. Wow, i-claim mo to. Kasaganahan, kaperahan, paglago sa buhay. Claim it, it's yours. Another message, you have dark man. Lalaki daw po na moreno, maitim, or itim ang buhok. May concern daw po sa kanya, sa buhay mo. Kausapin mo siya. You also have ladder. Yes, talaga naman yung hagdan. Climbing towards success. Napakalaki ng presensya ng hagdan. So talagang simbolismo ito ng pag-angat mo or pag-akyat ng estado ng buhay mo. Congrats po. I-claim mo to. It's gonna be yours. Okay? Ang outcome ni Virgo for February 9 to 15, you have the Eight of Swords. Yes, ngayon, ang lesson ng reading for the week ay pagkawala mo sa sariling mong mundo. No? Kailangan mo umalpas dyan at huwag mo hayaan na pipigilan ka sa mga potential mo. Sabi nga dito, all is possible. Oh. Kayang-kaya mong abutin ng mundo. Kayang-kaya mong kumawala sa shell mo. Diba? So, huwag mo laging isipin na, ay hindi ko kaya, ay ayoko, ay wala na akong maisip na paraan, paano to, stuck na ako. Sa totoo lang, hindi ka stuck. You have everything that you can offer pagdating sa karera mo, sa pamilya, sa pag-ibig. Marami kang resources in yourself. Hindi ka dapat mawawalan eh. Kasi Virgo ka eh, no? So sabi dito, huwag mong i-self-sabotage sa sarili mo. Nakita ko na makakalaya ka na sa stuck energy na yan. Makakalaya ka na sa problemang yan na kinakaharap mo, and you are now embracing the peace and clarity sa life mo moving forward. Okay? Clarify pa natin to. The Eight of Swords being clarified by the King of Cups. Yes, utak daw ang gamitin, Virgo, wag emosyon. Para daw makahanap ka ng tamang solusyon, makawala ka sa problema na yan o sa stuck energy na yan, isip ang pairalin. Kasi daw pag puro emosyon, lalo ka naguguluhan, lalo ka nahihirapan, lalo kang natatagalan or napapalubog sa takot or fear of failure, ika nga. So, open your eyes, use your head, use ang isip mo, at huwag emosyon, sinasabi ko sa'yo, makakalagpas ka sa problemang yan. Okay? Kumbaga, trabaho lang, walang personalan, walang feelings involved. At doon, makikita mo yung tamang daan palabas sa issue na ito. Okay? Kaya mo yan, huwag ka matakot. Everything will be fine. Matalino ka, magaling ka, makakahanap ka ng paraan at makakasugod ka na sa resolution ng gusto mo. Okay? So ngayon, sabi dito, huwag mag-quit, huwag bibitaw, laban, sugod, kayang-kaya mo ito. Okay? So, Virgo, ito po ang inyong February 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Virgo for today. Thank you po for watching hanggang dulo, mga mahal kong Virgo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.